Hey, good morning po again. God first morning. Pwede ko bang hilingan si Pastor Jupet na magbigay po ng opening prayer? Yeah, Pastor Jupet, please. Okay, good morning. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. Naranasan po namin, Panginoong Diyos, ang iyo pong pagliligtas. Naranasan namin ang iyo pong kabutihan. Panginoon, sa umagang ito, hilingin po namin ang iyo pong pamamatnoo sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipagkaloob sa bawat isa sa amin habang kami makikinig ng iyo pong patutuo, ng iyo pong mga salita. Ito po, Panginoong Diyos, ay sa ikakatatag ng aming pong pananampalataya po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Jupet, sa iyong pag-offer ng opening prayer. Ating pong hilingan si Brother Robert na basahin ang ating pong scheduled reading today sa Banal na Kasulatan. Salamat, Brother Robert. Magandang umaga po at happy God first morning. Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Mateo 1 at Apokalipsis. Mateo 5, 14 hanggang 16. Ganito pong sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sa 1:13, 33 hanggang 35, maliliit na mga anak, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon. Ako'y inyong hanapin at gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo ay sinasabi ko sa inyo ngayon, sa pupuntahan ko ay hindi kayo makakapunta. Isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanatang 14, ang talata ay 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal na sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Pagpalain ng ating Panginoon ang kanya po mga salita. Amen. 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 Salamat po sa pagbasa ng mga talata natin ngayong umaga, mga kapatid. Kahapon ay ang ating pong 39 days ng ating pong 40 days of prayer at diniscuss po natin yung pong title na Christians to Represent God. Ngayon pong umaga ay ang ating pong 40 days ay didiscuss po ni Pastor Raylord ang huli. Ito po yung bahagi ng ating pong reading sa ating councils for the church. At mamaya po ay mapapakinggan natin si Pastor Raylord. Okay. Dito po sa ating pong reading, may iksi po ito, dinalakay po ni Pastor Kabukos, bagamat sila po ay binagyo doon ng matindi sa Baler, ay nakuha po niyang mag-record pa rin. Ating pong patuloy na idalangin sila sa recovery ng kanilang kalagayan doon sa Baler. Kailangan po nila tayo doon. Kung makakabigyan rin po tayo ng tulong, ay mas maganda rin po, mga kapatid. So, ito pong reading na ito ay ang intention ng mga paragraph na mababasa po natin ay upang i-highlight po sa atin na walang ibang mithiin ng Panginoon sa kanyang bayan, kundi
i-reflect yung kanyang karakter sa atin nang ang mga tao ay makilala siya sa pamamagitan ng mga tagasunod niya. So yun po yung ini-highlight ni Sister White dito sa reading na ito, mga kapatid. Ang wika po niya dito, God's purpose for His people. So God desires to manifest His kingdom's principle through His people, separating them from worldly practices to reveal His will. So ito pong passage na ito, yung pong line na yon ay tinatawag po tayong huwag maging kagaya. Huwag tayong tumulad sa mga bagay na ginagawa ng sanlibutan sapagkat tayo ay hindi makasanlibutan. Tayo po ay nasa sanlibutan pero hindi po tayo makasanlibutan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Ang ating prinsipyo, yung tinatawag nating kingdom principle na sinasabi ni Sister White, the kingdom principle is we are looking more valuable the kingdom of God na ibinibigay niya sa atin. So inilalagay lang tayo ng Panginoon, pinapaintulot tayo ng panmanatili na naririto sa lupa hanggat di pa bumabalik si Jesus, ay upang ipakita natin ang kakaibahan ng mga taong naniniwala sa Kanya na ang ating atensyon ay palangit, hindi palupa. So everything that we will do, we will say, our intentions, our plans, will be for heaven. So yun po yung isa sa pinakamagandang prinsipyo po ng pagiging katiwala. Ang katiwala po ay nag-iisip bilang katiwala ng Panginoon. Nag-iisip tayo ng lahat ng meron tayo dito ay gagamitin para expand ang kingdom ng Panginoon sa lupa. Na maraming mga tao ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan natin. So, tulad ng paggamit ng mga resources, kakaiba ang uri ng paggamit natin ng resources kaysa paggamit ng mga taong nasa sanlibutan. Kagaya po ng pag-establish ng ating career, tayo ay nag-aaral at nagtatapos, nagtatrabaho ng mga passions natin. Nasusunod pa rin yung gusto natin. Pero ang layunin natin ng mga trabahong ito ay para sa misyon, hindi lang para umunlad ang buhay. So all of those things na napag-aralan natin sa nakaraan, yung readings natin kay Sister White, binibigyan tayo ng mga pananaw na maging ilaw tayo ng sanlibutan. At ang ilaw ay hindi po lamang panglupa, ang ilaw ay panglangit. Tatanglaw tayo sa buhay ng mga taong hindi palinya, hindi nakalinya sa kalooban ng Panginoon. Sa pamamagitan natin, magiging liwanag tayo ng Panginoon sa sanlibutan upang maluwalhati ang Ama sa langit. Yun po yung sinasabi sa talata natin kanina. At sinasabi po dito sa atin na ang buhay ng mga remnant church, lalo na tayo pong mga kapatid, tayo pong chosen people of God in the last days, we are distinct because we value much on the moral law, no? Yung kautusan na hindi po para maligtas, kundi kautusan na ma-project yung karakter ng Panginoon. Alam natin yun, mga kapatid, di ba? Ang kautusan ng Panginoon is a reflection of His divine character. So kung tayo po ay nagpapahalaga sa kautusan ng Panginoon, definitely makikita sa atin na yung mga taong ito hindi lang sila basta ganyan, kundi sila ay mga anak ng Diyos. So, sa pamamagitan nito, mga kapatid, ay nagiging maliwanag ang representasyon natin sa sanlibutan. Okay, mga kapatid. So sabi po dito ni Sister White, the church is meant to exemplify God's goodness, mercy, justice, and love. Ilan lang ito sa mga sinabi po ni Sister White na mga karakter ng Panginoon. Kasi yung karakter nga po ng Panginoon, ang atin pong inire-reflect sa sanlibutan. Kasama na po dyan, mga kapatid, if you will read Exodus 34:6 and 7, John 3:16, alam niyo na po yun, John 3:16, no? God is love. And also 1 John 4:7 and 8. Tungkol din po yan sa katangian ng Diyos ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos ay
ay kauna-unahang karakter na dapat nating maipakita sa sanlibutan. Kaya nga sabi doon ay, if you love one another, people will know that you are my disciples. Because Jesus is love, mga kapatid. Nung sino mang taong hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay, mga kapatid. At ang pagbibigay ay hindi po basta nagbigay lang, kundi nagbibigay ng malaya at sagana, out of love, mga kapatid. So if you will read these verses, sasummarize ko na lang po sa inyo, no? Exodus 34, 6 and 7, kung may mga Bible po kayo, ang sabi po diyan, ang Diyos ay abounding in love, merciful, God is a forgiving God, gracious, faithful, slow to anger, fair in judgments, yung sinasabi po ni Sister White dito, goodness, mercy, justice, and love. And number 8 is giving freely and abundantly. So mga kapatid, kung ilalagay po natin yung linya, ipaparaphrase po natin yung sa ating context ngayon, yung 1 John 4, 7 and 8. Whoever does not love does not know God, because God is love. Kung sino mang tao ang hindi nagmamahal, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Kung sino mang tao sa atin na sinasabi natin tayo ay tagasunod ni Kristo, ay hindi mahabagin sa kapwa, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mahabaging Diyos. Ang sino man sa atin nagsasabing, ang sino man sa atin na hindi mapagpatawad sa kapwa, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Kung ang sino man sa atin ay hindi gracious, ano ba yung gracious sa Tagalog? No? Hindi mabait, o mga ganun, hindi kind sa kapwa, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay kind o mabait, gracious, mabiyaya. Kung ang sino man sa atin ay hindi faithful, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay faithful. Ang sino man sa atin ay magagalitin, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay slow to anger, hindi magagalitin, hindi maintin ng ulo, no? Sino man sa atin ay hindi patas humusga, ibig sabihin, hindi fair, bago pa mabigyan ng katwiran yung tao, bago mabigyan ng pagkakataong magpaliwanag yung tao, hinusga na natin. Yung sino man sa atin yung mabilis humusga sa kapwa, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng due process. No? So naalala niyo po yun, si Eva at si Adan, ay tinanong pa niya, saan ba kayo? Alam naman niya kung nasa saan. Pinitas niyo ba? Alam naman niyang pinitas niya, pero ipinaprocess niya upang matuto ang taong magsabi ng totoo o mapatunayan niya yung sarili niya. So, fair in judgment. So, yes, God is a God of justice. No? Kung hindi tayo ganoon, ay hindi natin nakakilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay fair in judgment. Okay? Kung sino man sa atin ay hindi mapagbigay ng malaya at sagana, ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay giving freely and abundantly. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So mga kapatid, with these principles, kingdom principles, ay makikita natin na ang buhay ng mga Kristiyano ay makikita sa atin ang value ng Diyos, yung karakter ng Diyos, mga kapatid. So ito po yung sinasabi po ni Sister White, na ang bayan ng Diyos, katulad ng kanyang idinisenyo sa Israel na pinili sila, ay upang ang tao po ay maging instrumento. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa, hindi ako nagkakamali, 2 Corinthians chapter 5 and verse 20, if I'm not mistaken, we are God's ambassador. Tayo ay mga hinatawan ni Kristo sa sanlibutan. So we have to reconcile people to God. Yun po yung sinasabi po ni Apostle Paul. We have to reconcile people to God.
So ito po mga kapatid ang highlights ng ating pong devotional kahapon na ang purpose ng Panginoon para po tayo ay kaya po tayo niya ay pinili mailagay sa iglesia, lalo na remnant church, no, waiting for the second coming of Jesus Christ. People who have one purpose. Ang purpose natin is to reflect, to represent God in the world. So, wag tayong makitulad sa sanlibutan sapagkat tayo po ay hindi makasanlibutan. Ang atin pong attention, ang principle natin ay makalangit, mga kapatid. Kaya mapapansin po ninyo yung mga sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad ay sabi nga niya yung Matthew chapter 6 ba yun, 19, ang sabi niya, kung nasaan ang inyong mga puso ay duron din naman ang inyong mga kayamanan. Mag-impo kayo ng mga bagay na hindi nabubulok. Okay? Impo kayo ng kayamanan sa langit na doon ay walang tumataan ng mga tanga, kalawang o walang pumapasok ng magnanakaw. So yung sanlibutan ay nag-i-invest sa lupa, tayo naman nag-i-invest sa langit. That is kingdom principle. Yun po yung sinasabi ni Sister White. Let us establish, maintain that principle amidst this group of people with a mission to bring to represent God in the world. So salamat po mga kapatid. That is our short reflection from yesterday's topic. Meron po bang gustong magsalita? Any comments, any testimonies or reflections? Meron po ba? Para napasin ko si Pastor Henry. Si Pastor Nelson. Sige po. Pastor Nelson, sige po. Good morning po. God first morning everyone. God first morning. So, I would like to dwell to the word na yung salitang by beholding. Yung sabi dito ay by beholding the goodness, the mercies, justice, and love of God. So, sa pamagitan lang talaga ng ating pong palagiang pagtingin sa Diyos ay talagang mababago tayo. Sa bagay sinabi ni Pablo, by beholding, we change from glory to glory. Sa pamagitan ng ating palagiang pagtingin sa Diyos ay tayo talaga ay mababago ng mababago. So habang tayo nababago ng nababago mga kapatid, sa bagay sinabi dito ng ating pong Council for the Church na ito, Christian to represent God, ay yung ating karakter mga kapatid. Kaya mataas ang interest ng Diyos sa atin. Mataas yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin na in return ay we should represent God in our lives mga kapatid. So, kanyan mga kapatid, pagka minsan nadadaan tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na mamimili tayo kung ano bang ating pipiliin to represent ba o yung ating bang sarili. Talagang, so bilang isang Kristiyano, bilang isang pinili ng ating Panginoon, ay palagi lang po tayong tumingin sa Diyos. Na habang tayo tumitingin sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, mababago tayo sang-ayon sa kanyang wangis mga kapatid. Kaya sa mundong ito, mga kapatid, ng punong-puno ng kadiliman, sabi ng ating tinatalakay, despite the practices of the world, mga kapatid, we should practice based on our principles and precepts na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. We should act, kumilos tayo mga kapatid, sang-ayon sa ugali na palagi nating tinitignan. At yun, ang ugali kasi ng Diyos mga kapatid ay, sabi dito, siya yung is a God of justice, is a God of gracious, is a God of love mga kapatid. So habang tinitignan natin yon, magiging gaya tayo ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. So by beholding, so lagi lamang tayong titingin sa ating Panginoon to reflect Christ in our lives mga kapatid sa pamamagitan ng ating mga karakter. Kaya kapag tayo idadaan ng Diyos sa mga pagkakataon, hindi natin maiwasan po yan, idadaan tayo ng Diyos upang makita sa atin na yung bang ating Diyos sa ating buhay mga kapatid ay may reflect natin siya mga kapatid. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon, tuloy lang po tayo by beholding sa pamamagitan ng ating palagi ang pagtingin kay Jesus, mababago tayo sa ngayon sa kanyang wakis. At
magkaganon mga kapatid ay yung ating karakter na nabago ay ire-reflect natin siya sa ating buhay. Amen. Amen. Salamat, Pastor Nelson. Ang oras po natin ay 4:52 a.m. na. Wala po ako nakikita nagtataas ng kamay. Kung wala man po, you just open your audio and then magpakita po kayo ng sinyales na kayo po yung nais magsalita. Meron po akong isang reading dito. Ako po kasi ay passion ko po yung stewardship. At marami po akong magagandang mga bagay na gustong i-share tungkol po sa stewardship. Sabi po dito ni Sister White sa Counsels on Stewardship, page 15, sa gayoy, ginawa ang tao bilang daluyan upang ipamahagi ang kanyang mga pagpapala sa lupa. Pinlano ng Diyos ang sistema ng pagbibigay upang ang tao ay maging katulad ng kanyang tagapaglikha. At ang kanyang tagapaglikha ay mapagbigay at hindi makasarili sa pag-uugali. At sa wakas, ay maging kabahagi ni Kristo ng walang hanggan at maluwalhating gantimpala. So, ayun po yung hindi basta nagbibigay ang Diyos ng isang ipagagawa sa atin na wala siyang isang layunin. May ipinagagawa siya, tinatawag niya tayo sa isang gawain para tayo ay lumutang sa mga taong pupuntahan natin, lulutang na hindi walang effect, kundi magdudulot tayo ng change sa mga taong pinupuntahan natin. So nagmimisyon, pero ipinakikita natin yung buhay na gusto ng Panginoon na makita sa atin at para makilala siya sa pamamagitan natin. So yung mga kapatid, kaya ang mga Kristiyano ay hindi sila tinawag para magkumpul-kumpulan lang. Sila lang mga kapatid, magkasama-sama lang sila. Kundi tinawag tayo, nagsasama-sama tayo bilang mga isang church nga, isang lupo ng isang iglesia, world church, that we have a purpose. At ang purpose, sa pamamagitan natin, maraming tao ang makikilala ang Diyos. Ano yung Diyos? Yung karakter po ng Diyos. Mapagmahal, pagmalasakit, mapagkalinga, Diyos na puno ng hustisya. So lahat na yun, sinabi ko po kanina, yung ilan sa mga katangian ng Diyos na nandoon sa binasa nating text kanina. So with that mga kapatid, ay hindi kayang pasinungalingan ng sino man na tayo nga po ay mga lingkod ng Diyos, sapagkat ang patutuon ng buhay natin ay nakikita sa atin ang karakter ng Panginoon. At kung ang Diyos ay God of unity, ang ating church dapat ay makikitaan ng unity. Okay? So yun mga kapatid, ang atin pong mabibilin natin dyan. Ilagay ko po dyan sa chat natin yung aking pong quotation na isinyer. Okay? So, meron pa po ba? Ang oras po natin ay 4:55 na po ng umaga. Si Pastor Ray ay hindi ko nakita. Napuyat kami, mga kapatid. Napuyat. At si Pastor Raylord at si Sir Joel ay gabi nang umuwi kagabi sa Pampanga. Ako po ay naiwan dito. May meeting pa po kami sa ating pong year-end meeting. Anyan na ba si Pastor Ray? Pastor Joey, sige po. Meron kang gusto sabihin? Apo. Opo, magandang umaga po. Happy God first morning po sa inyong lahat. Kaya una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa 40 days of prayer. Ako po ay na-bless sa tuwing umagang ating pong pakikipagtagpo sa ating pong Panginoon. Amen. Yung pong reflection ko po ay nailagay ko na sa chat group, pero gusto ko pong dagdagan ng isa pa. Maliban na tayo po ay tinawagan sa isang banal na pamumuhay na kakaiba sa mundo, maliban na tayo ay tinawagan upang ipakita si Kristo, yung likas ni Kristo sa buhay natin. Ang pangatlo ko pong reflection ay we are called to carry the plan of God, or God's plan. Sabi kasi sa sulat ni Ellen G. White dito sa binabasa natin ay, the Lord has His eye upon every one of His people,
He has His plans concerning it. So, ang Diyos ay mayroon pong panukala sa bawat isa sa atin. At ang panukalang ito ay dapat nating dalhin sa lahat ng mga tao bilang nagpapahayag at nagpapadama ng kaharian ng ating Panginoon. Ano po? Hindi kasi tayo yung mga taong makasarili. Okay? Hindi lang tayo yung mga taong nagnanais na tayo lang ang maligtas, kundi tayo rin yung mga taong ipamamahagi yung kaharian ng Diyos na naramdaman natin sa ating pambuhay. Alam niyo mga kapatid, dito sa talatang ito, ipinakikita yung pagmamalasakit ng ating Panginoon. Sabi niya, the Lord has His eye upon every one of His people. Kung ang Diyos ay nagmamasid, nakatingin sa atin sa bawat sandali, ay parang inaakit tayo ng Panginoon na tayo rin ay tumingin sa Kanya. Kagaya ng sinabi ni Pastor Nelson kanina, tayo rin ay maglaan ng panahon sa Kanya. Kung atin pong titingnan, hindi lamang ipinakita, hindi lamang tumingin ang Diyos sa atin, kundi ang Diyos ay nagpahayag din ng Kanya pong personal na pagmamalasakit sa atin. Sabi nga kanina ni Pastor Jerry, nagbigay ang ating Panginoong Diyos. Naging mapagbiyaya ang ating Panginoong Diyos. At ang biyayang ito ay walang iba kundi si Kristo. Siya yung unang ibinigay sa atin upang tayo ay makaranas ng kaharian ng Diyos. Ang tanong doon ay, Pastor Jerry, ay papaano tayo magkakaroon ng obvious na pagkakaloob sa ating pong Panginoon, samantalang ating pong dinadala yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Yung pong ating sarili o nasa lahat ay dapat maibigay po natin ng buong buo sa harapan ng Panginoon. Of course, the obvious manifestation that we are carrying God's plan in our lives ay yung i-share yung ating pong mga resources, ay yung mga talents, kung anong meron tayo. Hindi lang po dapat natin sinasarili ito, kundi ipamahagi rin natin, ibalik din natin sa ating Panginoon bilang bahagi ng pagtugon natin sa Kanya na siya nga ay laging nakatitik sa atin. So, the third reflection na meron ako, Pastor Jerry, ay we are called to carry the plan of God. Gandang umaga po. Salamat po, Pastor Joey, sa iyong pag-share ng mga insights and spiritual thoughts ngayong umaga. Tayo po ay 4:59 na ng umaga at ang ating pong speaker ay dumating na po sa atin dito sa ating Zoom. Pumasok na po siya. Si Pastor Raylord po ang ating pong magli-lead ng devotional ngayon by sharing the readings from and reflections from Ellen G. White writing, ang Counsels for the Church. Puyat pa yung ating pastor, pero sinikap niya na tayo ay makasama ngayon, mga kapatid. So ina-announce po namin, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating 40 Days of Prayer campaign. And we hope the Lord answered all our prayers in behalf of this wide territory sa ibinigay sa atin na pamunuan ang Central Luzon Provinces Mission, sa lahat po ng mga manggagawang tumutok, nakisama, mga pastor, teacher, kulpultor, at ang iba pa. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sa lahat ng mga elders, diakono, at lahat ng mga officers ng church, maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Nadama po namin ang inyong pakikiisa. Spiritually, we are united in Christ by leading this wide mission in our territory, Central Luzon Provinces Mission. Lahat po ng mga kapatiran na gumigising ng maaga dyan po sa live streaming, gusto nyo po na kaagad ay makinabang sa mga reflections dito. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga kapatid dito, sa mga participants natin sa Zoom, marami pong salamat sa inyong mga kapatid. Wala pong kasidlan ang galak katuwa na kayo po every morning ay nakikita namin, mga leader ninyo ay
Inuuna natin ang Panginoon, mga kapatid. Tandaan po ninyo ang ating pong prinsipyo, put God first and we will never be last. Unahin palagi natin ang Diyos sa lahat ng ating gawain. Paggising pa lang sa umaga, hanapin na po natin siya at hindi po tayo mawawala. Walang mali na magagawa sa ating mga bagay na gagawing desisyon kung uunahin natin ang ating Panginoon. Patuloy niyo po kaming isama sa dalangin, mga kapatid. Magtalanginan tayo. Palagi niyo kaming ilagay sa paanan ng Panginoon sa inyong mga panalangin bilang inyong mga leader upang kami ay makapagdesisyon ng nararapat ayon sa mga kalooban ng Panginoon at plano ng ating Panginoon. Maraming salamat po, mga kapatid. Salamat po at naranasan nating sama-sama ang kabutihan ng Diyos sa loob ng 40 araw. At sa darating pong Huwebes, tayo po ay sisimula sa ating pong misyon, ng ating pong history, na First Constituency Meeting. Lahat po ng mga delegates, alam po namin na naorienta po kayo, pupunta po kayo doon ng maaga, sa hapon po ang simula ng ating pong opening ng ating pong constituency. At sa lahat po ng mga kapatid, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na kayo po ay samahan kami sa ating pong Sabbath Fellowship, the first Sabbath Fellowship ng CLPM sa Pisao, Pampanga State Agricultural University sa Magalang. So we are inviting you all, mga kapatid. Magdala po kayo ng pagkain, magdala po kayo na potluck po tayo, and also water, reserve water, container. Magpo-provide po kami ng mga refilling station para po sa tubig. Huwag po kayong uuwi doon, mga kapatid, ng maaga kasi hanggang hapon po ay maganda po ang mga fellowship na ating pong inihandang mga programa. Maraming salamat po, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tayo po magsisimula na sa ating pong pagtatapos ng ating pong 40 days of prayer ngayong umaga. Ulitin ko po, ang ating pong God First Morning ay ilo-launch natin sa lalong madaling panahon. Tatargetin po natin ang December 1 para ipagpatuloy po natin ang morning devotional na tatawagin po natin God First Morning. God bless you and thank you to all of you. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome.
The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God.
Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa kanila po araw niyo po pinakot sa amin. Sabay lakas na patuloy po namin naranasan. Panginoon, maraming salamat din po. At nakasapit po kami sa ika-48th day sa inyo pong 40 days of prayer. Nawa Panginoon, pagpalain ang programang ito sa patuloy pong pagpapalaga ng inyo pong ebanghelyo sa pamamagitan po ng sulat po ni Ellen G. White. Panginoon, dinadalain ko po kung may mga bahagi sa umagang ito. Nawa Panginoon ay maging pagpapala po kami sa bawat isa ng lahat na nakasubaybay sa programang ito. Panginoon, pagpalain ang inyong pong sugo na magbibigay ng mensahe sa araw na ito. Panginoon, ipagulong po siya sa inyong likuran upang ang kanya pong lahat ng kanyang sasabihin ay may kalakasan namin sa inyong pong pananampalataya sa inyo. At ganoon din po sa amin natatanggap ang mga pagpapala na gula po sa inyo. Panginoon, dalangin po namin na buksan po ang aming mga puso't isipan upang ang lahat ng aming maririnig ay maging kalakasan namin sa aming pong pananampalataya sa inyo. Muli Panginoon, maraming salamat at patawarin po kami kung saan po kami nasumpungan nagkasala. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At first morning po sa ating lahat mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ngayon ay kay 40th day na po ng ating 40 days of prayer. At tayo po ay nagpapasalamat hindi lamang po dahil sa umaga nating pagsasama-sama sa pag-aaral, pananalangin, kundi ang aking pong dalangin, ating pong dalangin ay ito ay nagkaroon po ng impact hindi lamang po sa buong CLPM, kundi sa mga individual na buhay po natin na sumasama tuwing umaga. Tayo po ay nagpapasalamat sa mga nanguna sa mga nakaraang sessions po natin at nakilahok sa ating po mga reflections at discussion at pag-aaral at pananalangin. Ngayon po umaga, nais ko po sa inyong pakilala ang mga nanguna at pangunguna po sa ating pong programa. Ang ating pong meditation ay pinangunahan ni Brother Marvin Adap, ang isa po sa ating mga auditor. At ang opening prayer po natin ay pinangunahan ni Brother Paul Mendoza, isa rin po sa ating mga auditor. At ako po, ang inyong lingkod, ang tagapakilala, isa po sa mga volunteers sa communication po ng ating opisina. At gayon din po ay mamaya ang mapapakinggan natin ang mensahe ng awit na pangungunahan ni Sister Jerica Mendoza, ang ating pong Chief Accountant. At gayon din po ay after po niya ay maririnig po natin ang mensahe na magmumula po kay Pastor Raylord Reyes, ang ating Executive Secretary. Kung saan i-discuss niya po ang huling bahagi ng pag-aaralan po natin mula sa Councils for the Church. At pagkatapos po nun tayo po dadako sa 15 minutes na prayer session. At after nun ay ang closing song and closing prayer na pangungunahan naman ni Brother Fred, ang ating pong isa sa mga accountant sa opisina. At yun po ang pagkasunod-sunod ng ating programa. Ang aking dalangin ay patuloy po nating maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating pong pag-aaral at pananalangin sa umagang ito. Pagpalain po tayong lahat.
May always see my heart find Him in me. When I receive His salvation, His heavenly love filled my early soul, and I became a new creation. My brokenness made completely whole. Into the darkness of this world I've been commissioned to be a light that shines for Him alone. Surrounded by His infinite mercy, may my life always be known to be like Jesus, to be like Jesus, to be the one I was created to be. May always see my life find Him in me. In me. Amen. Maraming salamat, Sister Jerica. God first morning po sa inyo, mga kapatid. Ang dalangin ko ay sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon at ang naging karanasan ho natin sa loob ng 40 araw ay hindi lang naging pagpapala, kundi daan upang mas lalo pa ho tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. This is not our way to salvation, mga kapatid. Sa ating pagdalo sa tuwing umaga na atin hong pakikilahok sa 40 days of prayer ay hindi ho tayo maliligtas, unfortunately. But it's a way to deepen the relation. So it's not a way to salvation, but it's a way to deepen our relationship with our God. So yan ho ang aming panalangin sa pangunguna po ng inyong mga lingkod sa CLPM. Ang aming dalangin ay sa tuwing umaga tayo gumigising at nakikipagdiig sa Panginoong Diyos kasama ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng ating teritoryo. Gayon din yung mga malalayo at hindi bahagi ng ating teritoryo nasa iba't ibang lugar sa pamagitan ng Zoom at ng Facebook ay nakikilahok sa atin pong pagtitipon araw-araw at tuwing umaga. At ang mabuting balita ho nito, hindi dito magtatapos. Kaya ho nang nabanggit ng ating mahal na presidente, ang atin hong God First Morning ay ilulunsad ho natin. We are praying na as soon as possible, possibly December, ay mailunsad ho natin ang ating God First Morning, which will be a regular program ng atin pong misyon. Araw-araw sa pangunguna po, hindi lamang ng mga pastor, kundi
lahat ng mga kapatid makikibahagi. And on top of that, and this is a good news, ano ho, ay magkakaroon din ho tayo, hindi lamang ng God First Morning, we will also have a missional evening program. So, isama niyo ho sa dalangin ito at magiging kabahagi po ng ating araw-araw na karanasan sa buong Central Luzon Provinces Mission. Ang 40 days of prayer, mga kapatid, ay hango sa karanasan mismo ng ating Panginoong Jesus. Hindi ho tayo magkakamali. Oo, naniniwala, we are firmly believing in the CLPM administration na tayo po ay hindi mapapalayo, hindi mapapasama kung ating susundin ang ehemplo, ang halimbawa ng ating Panginoong Jesus. We can never go wrong, mga kapatid, if only we will follow the footsteps of Jesus Christ. So, sa ating pagpapasimula, gaya ng pagpapasimula ni Jesucristo sa kanyang ministeryo, ay nakipagniig po siya sa ating Panginoong Diyos sa loob ng 40 araw. Hindi lamang para mapanagumpayan ang tukso na kanyang hinarap. Dahil ganun din po tayo, mga kapatid. Kami ho, we recognize na being and having been chosen to lead the CLPM, ay darating po ang mga pagsubok, ang tukso, at kailangan po ang pamamatnubay ng ating Panginoong Diyos. So, kailangan hong magkaroon ng matibay na pundasyon ang ating relasyon sa Panginoong Diyos sa ating pagpapasimula. At hindi lamang ho yun. Ang kanyang pakikipagniig ay naging hudyat ng kanyang pagpapasimula sa kanyang ministeryo sa lupa. Tayo po ay kinikilala natin ang halimbawang ito ng ating Panginoong Jesus na sa ating pagpapasimula ay mainam at maganda na atin pong napasimulan ito sa pakikipagniig sa ating Panginoong Jesus. Ito ho ay hudyat ng ating pasimula. So tayo po ay nagpapasimula pa lamang. And the reason why we have chosen, ito actually, this is a personal choice of our President. Ang atin hong mahal na Presidente ay pinili niya yung councils for the church. And there's a blessing, mga kapatid. May pagpapala sa atin hong pag-aaral ng mga sulat ng ating pong propetisa na si Ellen White. And yung pong councils for the church, yan po ay concise version ng 9 volumes ng testimonies for the church. Ibig sabihin, mahirap po kasing i-summarize or i-translate lahat ng bahagi ng testimonies na 9 volumes. Kaya in concise, yung Ellen White Estates ay kanila hong sinamarize yung mga pinakamainam ng bahagi, magiging pagpapala sa bawat iglesia, sa buong sanlibutan, at inilagay sa isa pong aklat. So ito po ay more than 60, I believe 66 chapters, if I'm not mistaken, na gabay sa atin pong iglesia. At tayo po ngayon ay nasa 11th chapter na ng aklat ho na Counsels for the Church. And today, ang inyong lingkod ay naatasang magkaroon ng reflection, maikling reflection on the second section. Yan ho ang ating panumandaling pagtutuunan ng pansin sa umagang ito. Ang sabi ko sa pasimula ng section na ito, the religion of Christ never degrades the receiver. It makes him coarse or rough, discourteous, or it never makes him coarse or rough, discourteous, or self-important, passionate, or hard-hearted. On the contrary, it refines the taste, sanctifies the judgment, and purifies and enables the thoughts, bringing them into captivity to Christ. Yan. Doon ho tayo magkakaroon ng reflection
Ang ating maiksing reflection ngayon ay pinamagatan kong in Christ. Yan. Yung pong katagang in Christ, madalas yung hong nababasa sa sulat ni Ellen White, emphasizing na ang ating buhay ay laan sa ating Panginoong Hesus ay dapat nakatutok, nakasentro, at nakaangkla sa katuwiran ng ating Panginoong Hesus. So lahat ho ng mga mabubuting bagay na ating pinahihintulot na ating Panginoong ating magawa, maging bahagi ng ating karanasan, lahat ho ay angkla sa kanya hong katuwiran. So in Christ we are called, mga kapatid, tatlong bagay. Naalala ko yung lesson sa nutrition, I think science yata yun itinuturo pag elementary. Yung 3 major food groups na tawag na grow, glow, and go. So yan ho ay mga food groups, mga yung mga kinakain natin, yan ho ay nagbibigay ho ng mga kapasidad sa atin, sa ating pangatawan. They either make us grow, ibig sabihin tumataas, tumatangkad, or make us glow, ibig sabihin maganda ang daloy ng dugo at hindi tayo anemic, and make us go, ibig sabihin malakas at nakakapag exercise tayo at nakakaiwas sa anumang karamdaman. I believe, mga kapatid, na ang atin hong relasyon sa ating Panginoong Hesus, ang tawag ko na Ellen White, is the religion of Christ. Okay? So, hindi ho ito kung anumang sekta o kung anumang grupo lamang. Ito ho ay mula sa ating Panginoong Hesus. I'd like to emphasize, mga kapatid, na yung relasyon natin sa Panginoon, our relationship with God, mga kapatid, will help us grow. Grow in so many ways. Grow, first and foremost, to be like Christ. And ho yung pamagat ng ating section sa chapter 11. At yan ho yung tema ng awit na kinanta o inawit ho ng ating kapatid na Sister Jerica, to be like Christ. So yung araw-araw ho nating karanasan, I think 4 or 5 days ago natin binasa yung ang sabi ho ni Ellen White, each day that passes by bring us closer or nearer to the end. Okay? But are we getting closer to Jesus each day that passes by? Yun ho ang malaking tanong. So, ang talangin ho namin ay maging karanasan natin ang paglago kay Kristo, to grow in Christ. In fact, as a church, mga kapatid, hindi lamang ho ito basta paniniwala. Ito ho ay doktrina. This is one of our fundamental beliefs, to grow in Christ. Because we realize, bilang iglesia, ang ating karanasan sa ating Panginoong Hesus ay hindi dapat nagtatapos sa ating pagtanggap sa Kanya, sa pagiging pagkakabautismo natin at pagiging bahagi ng Kanyang iglesia. Dapat ho ang ating karanasan sa ating Panginoong Hesus ay lumalago araw-araw ng ating buhay. Yan ho ang ating panalangin, mga kapatid ko. So in Christ, we are to grow. Susunod naman, in Christ, we are to glow. Yan. So maganda ho yung nabanggit ni Mrs. White sa Christian service. Actually, yung Christian service, it's another gem para ho sa akin. It's other than the book of evangelism, isa hong textbook para sa mga, hindi lamang sa mga pastor o sa mga manggagawa, kundi sa lahat ng mga magiging kasangkot kabilang sa gawain ng ating Panginoong Hesus. So, I highly recommend, mga kapatid, yung home Christian service. I'm on my second
reading. Sabihin, I've read it all throughout before. Second na ho ako ngayon. And every day, I still keep, kumbaga, finding. Araw-araw may nahahanap pa rin ho ko na magandang kalatas na atin hong propetisa mula ho sa aklat na ito. In the first chapter, mababasa ho ninyo. Sabi ho, Ellen White sa Christian Service, as His representatives among men, God does not choose angels who have never fallen, but human beings, men of like passions with those they seek to save. Christ took humanity that He might reach humanity. A divine human Savior was needed to bring salvation to the world, and to men and women has been committed the sacred trust of making known the unsearchable riches of Christ. Yan ho ang introduction ng first chapter ng Christian Service. Napaganda. Pwede naman ho piliin ng Panginoon yung maanghel eh. Mas madali ho siguradong kausap. Maliban kay Lucifer, ano? Pero pinili ho tayo. And I've always said this, mga kapatid, we are God's plan A. Para ho abutin ang salibutang ito, tayo ho ang plan A ng Panginoon. Unfortunately, there is no plan B. Tayo ho ang plan A ng Panginoon para abutin. And we have to glow, mga kapatid. Maganda yung ending ng paragraph na yun. Ano? Sabi niya, and to men and women has been committed the sacred trust of making known the unsearchable riches of Christ. So araw-araw ng buhay natin ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para maihayag ang kagandahan, ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Panginoong Jesus. So sa araw-araw na mamumuhay tayo, makikita ng mga taong nakapaligid sa atin, parang iba ito kakaiba ito. Ang dami ko nang nakilala pero iba siya. Okay? And I hope sa atin hong paglabas, pagbukas natin ng pintuan, pagkakita sa atin ng mga kapitbahay natin, pagpasok natin sa opisina, pagpunta natin sa ating paaralan, pakikilahok sa ating mga komunidad, makikita ho nila ang malaking kaibahan. While we are called to mingle or blend in, we are called to stand out. We are called not only to be the salt, but also to be the light of the world. So we are to glow. And we will be praying today specifically, mga kapatid ko, for the outpouring of the Holy Spirit. We are in dire need, mga kapatid, of this. Gusto na natin matapos ang gawain ng Panginoon. Ngunit gusto rin natin matapos ang gawain ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Yan ho ang ating magiging dalangin sa araw na ito. Focus na ating prayer. And then lastly, in Christ, we are to go. So we are called to grow. We are to glow. And now we are called to go. And sabi ho ni Ellen White in the same book, mababasa nyo rin ito sa Desire of Ages, page 142. Pero ito ho ay nasa Christian Service din. Sabi niya, and this is my anthem, mga kapatid. I always share this sa aking sermon, sa akin pagbibigay ng seminar. Ang sabi niya, God could have reached His object in saving sinners without our aid. Pwede hong gawin at tapusin ng Panginoon ang kanyang gawain sa mundong ito. Tama? Kayang-kaya niya hong tapusin na siya lang sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. But in order, and this is what I like most, but in order to develop a character like Christ, we must share in His work. Ayan. Yan ho yung unang bahagi. Kaya naman hong tapusin ng Panginoon ang gawain niya. Ngunit pinili niya tayo maging kabahagi ng nagtatapos niyang gawain para sa araw-araw natin pakikisangkot, mga kapatid ko, mababago at mahuhubog tayo sa imahe ni Kristo. That's the very purpose, mga kapatid. Hindi ko tayo dyan lumalabas, nakikisangkot sa gawain pangangaral, nagkakaroon ng pagtutulda o kaya naman ay nag-Bible study sa iba't ibang mga bahay, kumakatok, namimigay ng mga libro.
o kaya naman nagpapakain, na nakikisangkot sa medical mission, hindi ho tayo nakikilahok sa gawain ito para lang merong magawa o kaya naman ay para masabing kabahagi tayo ng iglesyang ito. This is God's way, mga kapatid, para hubugin po tayo. Because we are drawn closer to Christ, lalo ho tayo napapalapit sa ating pakikilahok. Mas pagtitiwalaan ho natin siya. Alam ho niyo yung pangako ng ating Panginoong Jesus na sa Great Commission, sabi niya, go and make disciples, all nations, baptizing them and then teaching them to obey. Sa huli may pangako yan, sabi niya ay, and lo, I am with you always. So yung maranasan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, yung pagbabago, the transforming power of God, mga kapatid, makisangkot tayo. Go and make disciples. Ang sabi niya, and you shall receive power, Acts 1:8. And I will make you will become my witnesses. Pinangako rin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because in every day, sa araw-araw na makikilahok tayo sa gawain ng Panginoon, mararanasan ho natin yung kapangyarihan na yun. Matatransform tayo. So, and therefore we are called to go. We are called to be involved in the mission of God, mga kapatid. Yan ang atin pong bahagi kung bakit ibinigay sa atin ng Panginoon, what He has entrusted to us, yung napaka-importanteng gawain na ito kasi hindi pa rin ho siya tapos sa gawain niya sa ating mga buhay. Araw-araw, babaguhin po tayo ng Panginoong Diyos. At ito ho ang aming dalangin, mga kapatid. At sa huli, kadugtong ho nung binanggit na Ellen White na yun sa Desire of Ages, page 142. God could have reached His object in saving sinners without our aid, but in order for us to develop a character of Christ, we must share in His work. In order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption. Mga kapatid, wala na hong ibang ikatutuwa, ikagagalak ng ating damdamin, kundi makita natin yung, I can consider the greatest miracle of all. Alam ho ba ninyo kung ano yun? Hindi ho yung pagpapadami ng pagkain. So hindi yan yung pagbibigay ng Panginoon ng pagkain ninyo sa araw-araw. Hindi ho yung kanyang unang miracle sa wedding at Cana. Hindi ho yung pagpapagaling na pisikal, kundi yung pagbabago ng buhay ng isang tao. Amen. So to be like Christ, to be transformed into the image and likeness of Christ, mga kapatid, is the greatest miracle that we can see and the greatest testimony that we can show and we can share to the world. Palain ho tayo sa umagang ito that in Christ, as we grow, glow, and go, there is joy and there's an assurance of His presence. This is my prayer. Amen. Amen. Yeah. Amen po. Amen po. Yeah. Amen. Okay, salamat po for the response. Amen. Let us grow, glow, and go for Amen. God's mission. Amen. Salamat po sa Ray Lord. Ito po ay tawag dito, yugto na kung saan ay inahamon tayong lahat na ang karakter ng Panginoon ay ating dalhin at sa pamamagitan po ng paggawa sa gawain kasama ng Panginoon sa kanyang mga layunin at mithiin, ang kanyang kapangyarihang bumabago ay mararanasan ng kanyang bayan. Salamat, Pastor Ray, again. Salamat. Okay, ngayon po mga kapatid ay ang ating pong prayer focus ay we really desperately need the outpouring of the Holy Spirit. So hilingin po natin mga kapatid, kailangan talaga natin. Wala na pong iba kundi ang kapangyarihan ng pagbuhos ng Holy Spirit sa atin. He is a person, mga kapatid. He is not just a power. Siya po mismo ang kailangan natin. Isang
karanasan ng pinupuspos ng banal na espiritu, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ito pong season of prayer na ito ay yun lang po ang gusto nating matiyak, na tayong lahat ay maging gayak, maging handa ang puso natin, maging handa ang buong buhay natin, na maging sisidlan ng presensya ng banal na espiritu. Para lubos nating maranasan ang pangako ng Panginoon, Lo, I am with you always, even unto the end of the age. So please pray for the outpouring of the Holy Spirit in our midst. The work is very big, but the Lord is even more bigger than His work. So tandaan po natin, kailangan natin ang maranasan ang kapangyarihan at lubos na presensya ng banal na espiritu para sa gawain ito. Tayo po ay dadako na sa ating pong mga rooms ng panalangin. Sino po ang charge sa room? Wala po yata nag-breakout, Pastor, sa host. Sige po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Let me lead in prayers. I may not be, hindi ko na po siguro mabanggit man lahat ang mga prayer requests. I will utter it in general, mga kapatid, sa harap ng Panginoon. Dadali natin lahat sa luklukan ng Panginoon ang ating mga concern ngayon pong umaga, because this is the end of the 40 days. Salamat po sa pakikiisa sa atin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos na mahabagin sa lahat, ikaw po ay puspos ng pagmamahal, sagana sa kaawaan, banayad sa pagkagalit, puno ng pagpapatawad. Diyos namin na sa lahat ng mga bagay ay hindi nyo kami pinagkukulang. Tapat ka po sa iyong mga pangako. At Diyos namin na sa lahat ng panahon ay inyo kaming sinasamahan ayon po sa inyong mga salita na inyong sinasabi, hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Ang iyong presensya ay sagot sa lahat ng katakot na nabubuo sa aming puso, pangamba, at lahat ng aming pong mga alalahanin. Ikaw po lamang, O Diyos, ang sagot sa lahat ng aming hinahanap sa aming buhay. Panginoon, sa nagdaang mga araw na ito ng aming pagsasama-sama na magkakapatid kay Kristo, inihatid namin sa iyong paanan, Panginoon, ang iisang layunin at mithiin ng iyo pong bagong tatag na misyon dito po sa aming teritoryo. Ang Central Luzon Provinces Mission ay mailagay namin sa iyong banal na paanan bago po kami tuluyan na mag-operate na magkakasama. Panginoon, ang Central Luzon Provinces Mission ay iyo, Panginoon. Kaya sa iyo namin inilalagay ang lahat. Tulungan niyo lamang po kaming makita ng lubusan ang iyo pong mga banal na mithiin at layunin. Ang iyong mga piniling mga pinuno nito, kami po sa kasalukuyan ay binigyan niyo ng pribilehiyo, Panginoon, na ito'y amin pong mapangunahan. Ako po bilang inyong lingkod, panatilihin po nawa ninyo, Panginoon, sa akin ng espiritu ng mapagpakumbaba at espiritong nakadepende ng lubusan sa iyo lamang upang madala ko ang buong konferensya, ang buong misyong ito sa iyong banal na mithiin. Itinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aking po mga kasamang administrator. Maaaring may mga ilang mga changes sa mga darating na mga araw dahilan po sa mga yugto ng amin pong development and progress ng amin pong church worldwide. Napakaraming movements, Panginoon, sa tamang mga panahon at banal mong mga panukala. Naghahatid ka, nagdadala ka ng mga pinuno na magkakasama-sama para sa isang mithiin, tapusin ang iyong banal na gawain sa aming kapanahunan.
Si Pastor Ray, Lord, gabayan niyo siya, Panginoon, palagi. Tulungan niyo siya sa kanyang mga decisions. Palain ng kanyang buong sambahayan. Ang ganoon din po si Brother Joel. Tulungan siya, Panginoon, sa kanyang mga choices, sa kanyang mga decisions. Maraming mga calls na darating. Pero kayo, Panginoon, ang masusunod. Tulungan niyo lang po kami magdesisyon ayon po sa iyong layunin, kalooban. Hindi po kami maging selfish sa aming sarili lamang kapakanan, kundi sa iyong gawain para sa pamilya namin, para sa ikabubuti ng iyong constituents. Panginoon, tulungan niyo po kami na tatlo na pangunahan ang misyon na ito. Meron na po kaming mga decision sa susunod na mga araw. Panginoon, gusto po naming matiyak na mga desisyong ito ay iyong kalooban. Amin pong idinadalangin, Panginoon, ang iyong mga lingkod na gagamitin sa mga susunod na mga araw, ang pagbuo po ng aming pong mga directors. Sana, Panginoon, pangunahan po ninyo ang chairman, ang nominating committee. Pumili po kayo ng mga taong magli-lead po sa amin, nakasama namin dito po sa Central Luzon Provinces Mission. Panginoon, ang lahat ng ito'y hindi namin masesense na lahat. Hindi namin makikita ang leadings mo without the presence of the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we desperately need you at this time. Lumapag po kayo sa aming kalagitnaan, sa iyong bayan. O Diyos Ama, ayon sa iyong pangako, na ibinigay po sa amin ng aming Panginoong Yesus ang pag-aasang ito, na kung siya ay umakyat sa langit, hindi niya po iiwan ang mga alagad na nag-iisa, kundi ayon sa iyong pangako, Ama, ibibigay po ninyo ang banal na Espiritu na makakasama namin hanggang sa katapusan ng sanlibutan upang matiyak na ang gawain mo ay susulong sa pamamagitan ng paggamit mo sa amin. Salamat po sa kaloob ng banal na Espiritu, Panginoon. I-pour out niyo po sa amin ang latter rain. Mahuhubog ang aming mga karakter sa katulad na karakter ng aming Panginoong Hesus. Makita sa aming buhay ang pag-ibig mo. Makita sa aming buhay ang pagmamalasakit mo. Makita sa aming buhay, Panginoon, ang buhay ng aming Panginoong Hesus. Upang maraming tao ang maakit na papalapit sa aming Panginoon sa pamamagitan namin na magiging channel ng iyong pagmamahal at ng iyong mga pagkalinga. Panginoon, maihatid namin ang huling pag-asa sa sanlibutan ito bilang mga misyonero mo. Kailangan po ng mga taong maihatid na madala sa kanila kaagad with urgency ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus na nagmamahal sa lahat ay malapit nang dumating at kaming lahat ay kasangkot sa gawain ito. Wala po sana, Panginoong, mawawaglit sa amin. Maging sa aming buong pamilya, sama-sama po kaming sasalubong sa malapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas. Panginoon, gumawa po kayo ng mga revival sa aming po mga local churches sa pamamagitan ng pananahan ng Espiritu Santo. Kita sa amin ang godly characters. Panginoon, idinadalangin ko po ang lahat ng mga kapatid na meron po silang mga kanya-kanyang mga requests. Kahilingan ng kagalingan sa mga karamdaman at pagpapalakas. Kahilingan ng pag-aayos ng mga sambahayan. Kahilingan, Panginoon, ng mga kasiglahan sa mga pakikisangkot sa evangelism ng aming churches. Ang mga revelation seminars, health seminars, Panginoon. Ang lahat po ng mga efforts ng mga mission groups, ang aming po mga church planting program, Panginoon. Ang aming po mga financial resources, ang stewardship program namin, Panginoon. Lahat ng mga ministries na kumikilos at gumagawa, Panginoon, sa isang mithiin na ang iyong gawain ay isulong sa lupang ito. At maraming mga tao ang mapatdan ng mabuting balita at maihanda ang lahat sa malapit na pagbabalik ng aming tagapagligtas. Panginoon, magdulot po kayo ng kabuuan sa iyong iglesia. Isang kabuuan
na amin pong mararanasan hanggang sa pagbabalik ng aming tagapagligtas. Panginoon, marami pong salamat. Inihahatid po namin sa inyo, amin pong inilalagay sa iyong paanan. Ipinapasakop namin, Panginoon, sa iyo ng lubusan ang Central Luzon Provinces Mission. Pangunahan niyo po kami bilang puno ng iglesyang ito. Sana po kayo ang masunod, hindi po ang aming kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang iyong iglesia. Pagpalain po ninyo ang lahat ng mga kapatid na nasa platform na ito at ang mga kapatid na nakasubaybay sa amin pong mga streams. Pagpalain niyo po ang kanilang mga sambahayan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen po, Pastor. Amen. 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 Amen po, Pastor. Amen. 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 Marami po salamat. Amen po. Pastor. Amen. God bless CLPM. Amen po. Amen. Pakinggan po natin ang announcement ni Pastor Raylord. Pastor Raylord, pwede pa bang magbigay ng last announcement, instructions para po sa ating mga events na darating? Pastor Ray, salamat po. Salamat din po, Pastor, sa panalangin. Ay po ay na-bless sa araw-araw. Sino ho sa inyo, mga kapatid, ang pinagpala sa loob ng 40 days? Sumaho niyo mga kamay, react kayo. Kaya ay puso. Amen. Sino ho sa inyo ang sa tingin ninyo ay dapat tuloy-tuloy natin to, hindi dito matatapos. Taas na rin po yung mga kamay, like. So, atin pong lulunsad ang atin pong magiging programa, tawagin na God First Morning and Missional Evening. Yan po ang ating magiging programa. Ang ating hong dalangin ay sa pangunahon ng yung malingkod at yung mapipili ko nating pipiliin ng Panginoon na communication department director. Ay ito ho ang ating magiging programa sa pagpapatuloy. So aabangan po ninyo ito, mga kapatid, at sa atin pong mga delegado, kung kayo ho ay napili na magiging delegado mula ho sa inyong iglesia, kayo ho ipinagtibay na magiging delegate ng inyong po iglesia. Bukas ho magsisimula ang ating first constituency meeting. So ang registration po ay magsisimula ng alas 2 ng hapon hanggang alas 5. By 5:30 ho ay magsiserve ho ng dinner. And then 6:30 po ang ating pong magiging pasimula ng programa hanggang sa tuloy-tuloy na po yon hanggang Biyernes at Sabado. Doon po tayo sa Pampanga State Agricultural University. Ito ho ay matatagpuan sa Magalang, Pampanga. Yan ho ay nasa paanan lang ng Mount Arayat. So inyo ho ilagay sa inyong mga cellphone, pwede nyo i-search sa Waze o kaya naman ay sa Google Map para ho makapunta kayo doon ho sa ating gaganaping fellowship. So, gusto man ho namin na kayo ay makasama lahat, kaya ho ng ating mga nagiging pagtitipon na malakihan. Ito hong ating constituency meeting ay for the delegates only. Ngunit, hindi ho kayo mahuhuli dahil atin ho itong i-stream via Facebook, live. So kayo ho ay mag-abang sa atin hong Facebook page, Central Luzon Provinces Mission. At tayo ho ay magkakaroon ng live streaming. So mapapanood ho ninyo, masusundan ninyo yung mga kaganapan sa pasimula hanggang sa katapusan sa panonood ho sa ating hong Facebook live streaming. So isama niyo ho yan sa patuloy na panalangin. Bukas ho gigising kayo, wala tayong ganito kasi kami ay maagang pupunta roon. Kayo ho ay maaari pang at magpatuloy na manalangin sa inyo ho mga kani-kaniyang pamilya, sa inyong mga family worship,
ay inyo pong isama. We will be needing more prayer warriors, mga kapatid, sa atin hong pagpapasimula. Lalo tigit sa pagpapasimula ho ng pagpupulong na ito. Tayo ho ay ang mga major decisions so dito ay una, yung ating pagpili at pagbuo na mga makakasama ho natin, mangunguna sa atin hong mission, mga directors. So pili ho tayo, I believe 7 ang pipiliin. So inyo hong ipanalangin na mapili ang kalooban ho ng ating Panginoon. So isama niyo po yan sa patuloy na sunod po ay yung ating pong pag-adapt ng ating operating policy. So yan po ang ating gaganaping mga desisyon. So inyo po isama yan. At yun po ating mga i-adapt na mga programa mula ho sa ating po higher organization, from the union, division, and the general conference. Diyan rin ho natin ite-take up. So isama nyo ho sa inyo pong mga panalangin. And in the coming months, mga kapatid, ay atin hong pabalangkasin ang magiging hinaharap na ating pong misyon. So tayo ho ay magsisimula ng pumili mula sa mga nahanap na mga lupa na pagtatayuan ng ating permanenteng tanggapan. Yan, ang ating pong headquarters ng Central Luzon Provinces Mission. So, isama nyo rin po yan sa inyong panalangin. So, ito lamang po muna ang aming mga announcement at mga kalatas inyo pong ibahagi sa inyong mga iglesia. Ari ho kayong pumunta. Siguro, hindi ho namin in-encourage na mag-close ho kayo ng church dahil yung pong lugar ay pang 2,000 lamang. So, maximum. So, kung kayo ho'y magpapadala sa bawat iglesia, siguro about church ay pwede ang buong church board members or officers para may representation. Pero yung mga malalayo, siguro naunawaan naman natin na dahil lalo tigit yung pong probinsya ng Aurora na sinalanta ng bagyo, ay maaari naman sila makasunod sa ating pong Facebook Live. Although ngayon ay hirap po sila sa signal dahil wala ho tayong signal pa doon at kuryente. So isama nyo rin ho yun sa panalangin, mga kapatid. Yan lamang po, mga kapatid, ang aking mga announcement. Muli, maraming salamat po sa ngalan ng personho ng Central Luzon Provinces Mission at lahat ng mga distrito na nakisangkot. Marami man tayong kinaharap na mga pagsubok at mga pagpigil ng kaaway, ay sa huli ang gawain po ng Panginoon ang nagtagumpay. Tayo po ay hindi pa accomplished. We have just begun. Nagpapasimula pa lamang po tayo. Kaya nga po patuloy po nating isama sa atin hong mga panalangin ang ating pagpapasimula. Maraming salamat po at maaari na ho tayong mag-open ang ating mga mic and ating po mga videos for greetings and ating picture taking for the 40th day of our 40 days of prayer. Thank you po, Pastor Raylog. Thank you po. Salamat din po. Pwede na ho tayo mag-open ng inyong mga videos para makita ko kayo. Alright, kaway-kaway po. 40 days of prayer. Okay. 40 days of prayer. Thank you, Pastor, sa announcement. Maliwanag na maliwanag po. Yes po. Ay, kita po tayo. Parang marami po yata yung close charge eh. God, first morning po. Mapuno yung yung isaw. Punuin natin. Mas maganda puno kaysa walang laman. Pagka dumating ho kayo doon, pwede tayo magkalong-kalong para mag-catch. Wag ho kayo mga ba. Thank you po. Thank you. Ayan, salamat sa lahat ng sumubaybay. 40 days of prayer, regalo sa Panginoon, yung naka-perfect attendance. Yan ay
Yan ay malaking changes sa ating buhay. Alam nyo yung kanina yung lesson, ang nakuha ko doon ay the greatest miracle na mangyayari sa ating buhay ay pag nagbago ang ating karakter. At yan ay magagawa natin sa tulong ng Holy Spirit, mga kapatid. So yan ang greatest miracle, hindi po yung kagalingan, hindi yung kasi yung mga kagalingan na yan, yung mga financial difficulties na nagtagumpay tayo, hindi po yung greatest miracle. Yan ay suporta lamang sa ating pangailangan at yan ay pang sarili nating personal na pangailangan. Ngunit ang greatest miracle na tinasabi doon sa lesson, nagbago yung ating karakter, ano po. Yun ay hindi lamang pang sarili, kundi yun ang nais ng Panginoon, ano. Yan talaga ang susi na patungo sa makapasok tayo sa pinto ng kalangitan. Dahil mangyayari yan kapag tinanggap natin si Jesus. Una muna natin tatanggapin siya, and then here comes the process, ano po, greatest miracle. And nawa lahat tayo na bless sa 40 days of prayer. At bukas tayo ay magpapatuloy sa ating discipleship ministry. Si Pastor ay chinat ko, okay, 5 a.m. daw po tayo mag-start sa umaga kasi nasanay na tayo ng umaga, no? So sabi ni Pastor 5 a.m. tayo mag-start. So yung mga gusto magpatuloy doon sa CLPM God First Morning, pwede naman, may Facebook page sila, tayo doon sa kanila. Pero tayo ay magpapatuloy sa ating 40 days of prayer at ating, discipleship ministry, yung ating programa na In Heavenly Places, tutuloy po natin yan. At yung ating mga prayer, sasama ulit natin sa panalangin. Siguro mag-start ulit tayo ng maglista kasi marami ng mga changes doon, hindi natin na-update, ano. Iba gumaling na, personal pa nga nagpasalamat sa akin yung iba nung nagkita-kita kami. Hindi ko naman maalam yung mga pangalan, hindi ko na matandaan, pero marami mga gumaling na ron, ano, sa mga karamdaman. Unti-unti natin ulit ilista yung ating mga regular prayer request simula bukas ng umaga, ano po. So ayan, God First Morning sa lahat at God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.